Marunong na tayong mag-edit ng pages. Ngayon naman, maglalagay naman tayo ng contact form para makontak tayo ng mga clients natin or ng visitors natin. Ito yung contact page natin. Pwede natin baguhin itong mga nakasulat, pero gagawa muna tayo ng professional email na nakapangalan sa domain name natin. Login lang ulit tayo sa HostGator. Click lang natin tong no thanks. And then, dito sa quick links, nandito yung cPanel. Click lang natin. Okay. Agree lang tayo. Okay. Nandito, click natin yung email accounts. Pwede tayo mag-create ng professional email natin. Ito, kidsianashop.com. Halimbawa, contact or support. Okay na yung contact. Contact at kidsianashop.com. Lagyan natin ng password. And then, click natin yung create. Yan. Meron na tayong email. Click natin yung check mail. And then, click natin itong round cube. Yan. Ito na yung professional email natin. Halimbawa, compose tayo. Halimbawa, to Mark Ian Developer at gmail.com. Halimbawa, test message. This is okay. And then, click natin yung send. Okay. Pag tingnan natin sa Gmail, ito pala siya. Contact. Ito, this is a test message. Test message. Nandito na pala siya. Okay na. Makikita natin, ang email address niya ay contact@kidsianashop.com. Ito yung domain name natin. Maganda siya as para makapag-build ka ng branding at saka malaman na galing dun sa website yung tong email na to or tong email na sinend natin. Sunod, reply tayo. Halimbawa, works. Send. Check natin. Refresh. Yan. Nandito na siya. Okay na. It works. Okay. Gumagana na siya. And then, punta tayo sa contact. Ito ang contact page natin. Click natin yung edit with Elementor. Tapos punta tayo sa plugins. Add plugin. Or ganito siya. Punta tayo sa plugins and then nandito yung add plugin. And then pupunta tayo dito. Hanapin lang natin ang contact form. Ito siya. Contact form 7. Install now. And then activate. And then magkakameron dito ng contact. Click natin yung contact forms. Ito. Click natin. Halimbawa, ito yung contact form na gusto natin. Punta tayo sa mail. And then, palitan lang natin dito ng yung email natin na ginawa. Ito. Copy ko lang. Paste ko dito.
Okay? Then, click ko yung save. Tapos, click ko to. Copy ko yung short code. Sa contact page. Search lang natin dito sa widgets. Dito. Add element. Short code. Ito. Drag lang natin. Siguro ay dito. Paste natin. Yan, may contact form na dito. And then, publish. Okay. And then, click natin to. Preview changes. Ito na siya. May contact form na tayo dito. Halimbawa, mag-fill up ang visitor natin. Subject. Hello there. Test message to. Then submit. Okay. Nakalagay. It has been sent. Pupunta siya sa professional email natin. Ito. Nandito na siya. Hello there. Pag nag-reply tayo, magre-reply tayo sa in-input niya na email. Yan. Nag-reply siya sa inilagay kong email. Okay. And then, pwede natin this is the reply. Then, send. Okay. And then, pupunta siya sa email address na nilagay ko kanina. Ito na siya. This is the reply. Okay? Yung details dito sa contact form, pwede natin baguhin. Hawa, ito. Ginawa natin ay contact at kidzianashop.com. And then, tanggalin natin to. Yan. And then, yung address, pwede natin baguhin. Halimbawa, Tanawan City, Batangas. Okay. Tapos, phone number, click lang ulit natin. Yan. Halimbawa, +6394710101010. And then, dito, +631512345678 9. Yan. Diba? Yan yung phone number ng business natin. And then, frequently asked questions, pwede rin natin baguhin. Ito siya. Click na natin. And then, yung tanong, where are you located? And then, yung sagot. We are located at, halimbawa, Tanawan City, Batangas. Yan. And then, yung mga frequently asked questions. Yun. Okay. And then, publish. Pag nakompleto na natin yung mga details ng business natin, good to go na yung online store natin. Okay. Ito na siya. Where are you located? Pag kinlik siya, ito na yung sagot niya.